Hello mga Mars! Medyo mahaba na rin yung araw na hindi ako nakakapagkwento sa inyo. Sa dami ng trabaho o gawain ko dito sa aming tindahan, kung meron man akong ekstrang oras pa na natitira ay nilalaan ko sa pagtulog at pahinga. Pero dito sa video ko na ito ay papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga nangyari bago yung araw na merong malakas na bagyo at napakalaking tubig baha dito sa may Valenzuela at pinasok nga yung aming tindahan. Araw ng Miyerkules nang mangyari yun, pero bago yung araw na yon, eto muna yung ganap namin nung gabi ng Martes. Dahil marami nga kaming gawang pa-order sa araw ng Miyerkules at kasama na rito yung mga kakanin, kaya gabi pa lang ng Martes, mga bandang alas 9 ng gabi ay nag-umpisa na kami ni Mr. magluto ng aming mga panindang kakanin at mga pa-order na rin at inabot kami ng hanggang alas 2 ng madaling araw. At para naman maaga kami makagising, ay dito na kami natulog sa aming lutuan dahil nga iniisip ko, maaga pa lang ay marami akong lutong pa-order dahil alas 11 ng umaga yung unang pick up ng aking customer. At pagkagising namin sa umaga ng Miyerkules ay napakalakas talaga ng ulan. Wala akong kaalam-alam na merong parating na malakas na bagyo. At dahil hindi ko naman sukat akalain na masama ang panahon sa araw ng Miyerkules na ito, pero tuloy-tuloy lang ang trabaho namin ni Mr. at nagluto nga kami rito ng aming mga panindang almusal. At wala pa ring tigil yung lakas ng ulan. Ang balita ko nga sa mga oras na ito ay baha na yung palabas dito sa amin hanggang dun sa may MacArthur Highway. At natanggap ko rin yung text message sa akin ng customer na dapat daw 11 AM ay nakarating na sa kanya yung kanyang in-order na pagkain. Medyo naalanganin na ako mga Mars nang ma-receive ko yung message sa akin ng customer. Pero sinagot ko pa rin siya ng okay po ma'am. At nag-message ulit siya sa akin na sabi niya padaanin daw ng Skyway yung delivery para daw hindi madaan sa baha. At sabi ko nga sa customer na ma'am, kaya ko naman pong gawin yung order ninyo, kaya lang ang problema, baka mahirapan tayo sa delivery dahil baha na dito sa amin. Pero ipinipilit pa rin ng customer na may deliver yung pagkain niya dahil nga may birthday at kailangan niya yun para sa kanyang bisita. Habang tinatapos namin ni Mr. ang pagluluto sa order ng customer ay biglang namatay yung ilaw, nawalan kami ng kuryente at wala pa ring tigil yung napakalakas na ulan. 10:30 ng umaga nang matapos namin gawin yung order ng customer at naghahanap na kami ng kotse na pwedeng i-book para ma-deliver kay customer yung kanyang mga order. Sa gitna ng malakas na ulan at malaking baha ay talagang imposible na merong kukuha ng pick up nito for delivery. Dumaan na yung alas 11 ng umaga hanggang sa mag-alas 12 ng tanghali. Malolobot na yung mga cellphone namin at wala rin kaming signal para makontak agad si customer. At unti-unti ay lumalaki na yung tubig baha dito sa harap ng aming tindahan. Hanggang si customer ay tumawag at pilit niya nang kinakancel yung kanyang order at hinihingi niya yung kalahati ng kanyang ibinayad. Ang dami niya nang sinabing mga dahilan para lang ibalik namin yung kanyang bayad, pero pinaintindi ko sa kanya na ma'am, nagpuyat ho kami, nag-effort kami sa pinaluto ninyong pagkain, tapos ibabalik ko yung bayad. Baka pwedeng 50-50 na lang tayo ma'am. At dahil nagkasundo na kami na ibabalik ko yung kalahati ng binayad niya, kaya ginawan ko lang din ng paraan na madispatch ako itong mga pagkain na niluto ko. Yung isang bilao ay binuksan ko na, yung pansit bihon, tapos pinamigay ko na, pinakain ko na rin. Yung puto naman ay pinamigay ko rin. Yung iba ay naibenta. Yung Shanghai at itong fried chicken ay ibinenta ko. Kahit mabalik na lang yung aking puhunan, pero lugi pa rin. At dahil malaki na yung tubig baha sa harapan ng aming tindahan, kaya nagtuloy-tuloy na dito sa loob ng aming tindahan hanggang doon sa aming lutuan. At sa loob din ng aming bahay dahil mababa yung part na yon, hanggang bewang na rin yung tubig baha sa loob ng aming sala. Inangat na ni Mr. yung mga gamit na mababasa doon sa sala namin, pati yung mga sopa. Hindi ko na nga nakuhang mag-video dahil napakadilim at wala ngang kuryente. Bukod sa walang tigil yung malakas na ulan ay mag-high tide pa. Kaya naman nagtulong-tulong na maiangat yung dalawang rep, tapos si Mr. naman ay pinilit baklasin yung pinaka-inverter ng aircon namin para hindi ito mabasa at napakamahal magpagawa. Mga bandang alas 4 ng hapon ay pababa na rin yung tubig, kaya dali-dali kaming naglinis ng sahig ng tindahan pati ng lutuan. At etong ang video na ito ay umaga na ng Huwebes. Kanya-kanya kami gawa ng paraan kung saan kami pwedeng makapag-charge ng mga cellphone dahil nga lobat na kaming lahat. Bandang alas 9 ng umaga ng Huwebes ay pinilit ko talagang magbukas ng tindahan na dapat sana ay maglilinis kami sa loob ng bahay, pero mas pinili ko ang
makapagluto at makapagtinda sa umaga ng Huwebes, maraming tao ang naghahanap ng mabibilhan ng pagkain. Yung huling pinakamalaking baha na pinasok yung bahay namin at tindahan ay 2009 pa yon, panahon ng bagyong Undoy. At naalala ko pa nung umaga nun pagkatapos ng bagyo ay talagang napakaraming tao ang naghahanap ng mabibilhan ng pagkain kasi nga lahat halos ng mga tindahan dito ay sarado dahil pinasok ng baha. At salamat sa Diyos dahil hindi masyadong malala yung nangyari dito sa aming tindahan. At kahit papaano ay meron akong mga stock na karne, gulay at bigas. Meron din akong mga stock na mga pansit para sa pang-almusal naman at mga piniritong ulam. At meron ngang mga customer na nagpapasalamat sa amin na mabuti daw at bukas kami at meron silang nabibilhan ng mga pagkain. Nung gabi nga ng Miyerkules mga Mars, alam nyo ba kung anong nangyari? Dahil nga sa sobrang dilim na ay hindi ko na nagawang mag-record pa dahil lobat na rin ako, 3% na lang yung battery ng cellphone ko. Mabuti na lang talaga at marami akong nagawang chicken pastil dahil nung sumapit na yung pinakagabi, madilim na, maraming tao ang naghahanap ng mabibilhan ng kanin, ng ulam, basta pagkain mga Mars kasi nga kahit saan sila magpunta, sarado na yung mga tindahan. Kami naman ay hindi pa rin makapagsara ng tindahan dahil sa dami ng aming ligpitin at mga kailangang linisin. Kaya nga ang sabi ni Mister, magsaing ka ng magsaing para yung mga tao ay merong mabilhan ng kanin. Madali na lang yung ulam, kailangan yung kanin ang importante dahil yung iba nga, lalo na malapit kami sa may evacuation center, yung iba talaga ay hindi nakapagluto para sa pagkain. At nang matapos kami sa pagluluto ng mga ulam para sa pananghalian sa araw ng Huwebes, mga bandang alauna ng tanghali ay pupunta naman kami ni Mister sa may SNR dahil nga dapat talaga ay Miyerkules pa kami pupunta dito dahil naka-schedule na yung luto sa mga muffins na paninda namin. At habang binabaybay namin yung daan, ay nadaanan namin yung mga nadisgrasya dahil sa kapal ng putik at talaga namang maraming mga tindahan ang nalugi dahil nabasa lahat yung kanilang mga paninda at kailangan na itong itapon. Pero sa kabila ng lahat mga Mars, alam mo naman yung Pinoy, pagkatapos madapa ay kailangan ulit bumangon. Parang kami ni Mister, pagkatapos ng maraming cancel na mga order, eto nga kinabukasan araw ng Huwebes, sabi nga ng mga millennial ay nag-grind na naman. At eto nga yun yung ginagawa namin ni Mister. Pagkatapos ng isang araw na kakabaka-baka at inaalala mo yung baha, yung malakas na ulan na hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari, eto kami balik trabaho ulit. Nagpapasalamat lang din talaga kami ni Mister dahil ganun lang ang nangyari dito sa amin. Kahit na-cancel yung mga order namin sa araw ng Miyerkules, pinasok yung loob ng bahay namin at marami ang nabasa. Nabasa yung aircon namin, nagpagawa kami, gumastos. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil ito lang ang nangyari sa amin. Dahil kung panunuorin mo yung balita sa telebisyon at sa mga tindahan na talagang nalubog ng baha sa may bandang labasan, pati yung mga tao na nasa evacuation center dahil lubog yung kanilang bahay ay maswerte pa rin kami ni Mister dahil yun lang ang inabot namin. Kaya nga bilang pasasalamat sa Diyos ang ginawa namin nung panahon, nung araw ng bagyo hanggang sa gumabi ay nagbahagi kami ng pagkain, nagbenta ng pagkain sa mga tao na talagang walang mabilhan ng pagkain hanggang sa umaga ng Huwebes. At take note mga Mars, hindi ko lahat pinamigay dahil meron kaming puhunan. At etong video na ito ay araw na ng Biyernes. Marami na kami ritong panindang mga muffins. Sa araw na ito ay medyo nakaka-recover na yung mga tao. Pwede na silang magpunta ng palengke dahil wala nang baha sa daan. Pwede nang magpunta sa mga malalaking pamilihan kagaya na lang sa Balintawak Market dahil sabi ko nga naka-recover na yung mga tindahan na binaha. Bali nung araw ng Huwebes ay nakapamili kami ni Mister ng kulang-kulang na sa 100 pieces na mga muffins. At sa araw pa lang ng Biyernes mula umaga hanggang sa gabi ay halos paubos na rin yung mga nabili naming panindang muffins. Sa mga nagtatanong nga pala ay nabibili namin ito sa may SNR sa Congressional Muñoz ng buy one take one na 319 pesos. At ibinebenta naman namin ng 200 pesos ang isang box na merong laman na 6 na pirasong muffins. Sa bawat isang box ay meron akong tubo na
40 pesos and 50 centavos. At maraming customer ang natutuwa sa akin dito dahil nga ako ay nagbebenta ng malalaking muffins na galing SNR dahil hindi na nila kailangan magpunta pa doon. Ang sabi ko nga sa mga customer ko na hindi nyo na kailangan mamasahe at ng membership card para makabili ng muffins ng SNR dahil dinala ko na siya sa inyo. Hindi naman kalakihan yung aking tubo dito. Napakamura na sa 200 pesos na benta ko dito. Ang sabi ko nga palagi na kahit maliit ang tubo, kung marami naman ang mabibili, basta importante ay ma-sold out, hindi ka matitirhan dahil malulugi ka rin kapag natirhan ka o kaya ay nasiraan ka. Pero talaga namang patok na patok ito sa aking tindahan kaya yung kulang-kulang 100 pieces ko ay nasa 2 araw ko lang ibinenta. Araw ng Sabado ay bumalik ulit kami ni Mr. dahil wala na akong pan-display ng mga muffins para sa araw ng Linggo. Yung mga muffins ng SNR ay naka-schedule po yan. Every week ay may iba-iba silang luto na naka-promo ng buy one take one. Meron silang 4 na variety na naka-promo ng buy one take one. Katulad na lang nitong nabili namin na 6 na muffins na buy one take one. Meron ding buy one take one na ring cake, 4 na muffins at yung huli ay brownies. Every week ay nagpapalit yung kanilang buy one take one. At salamat sa panonood!